Kabanata 1051. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kaya't lumalabas na ang katawan ng batang Panginoon ay hindi na normal sa ilang sandali ngayon. Hindi nakapagtataka, sinabi ni Wilson, pakiramdam na liwanagan. Parin, sino ang eksaktong unang master ni Gerald? Ang taong Finlay na ito. Hindi ko pa naririnig tungkol sa kanya. Kung ang katawan ni Gerald ay nakapagpabago nito sa kalahating taon lamang, nagtataka ako kung anong antas ng pagsasanay ang mayroon si Finlay sa kanyang sarili. Inisip ni Daryl sa kanyang sarili. Isang sigaw ang nagdala ng atensyon ni Daryl kay Court habang pinapanood ng lahat ang pagbagsak ng matandang lalaki mula sa kalangitan bago samukan ng dugo. Ikaw, pumasok ka na sa larangan ng mga alamat. Paano posible ito? Sigaw ni Court, halata ang pagkabigla niya sa tono niya. Tulad ng iminungkahi ng pamagat, ang mga alamat lamang ang maaaring pumasok sa larangan ng mga alamat. Sa alam ni Court, si Christopher mismo, na sumailalim sa napakalawak na pagsasanay, ay halos hindi makapasok sa larangan ng mga alamat. Ngunit narito si Gerald, isang binata na nagawang makamit ang katayuan ng mahusay na master sa kabila ng Court na dati ay itinuturing na siya bilang isang tao na kulang sa sentido komun. Si Gerald ay maraming beses nang mas malakas kaysa sa pinakamalakas na kalaban ni Court. Si Court ay tunay na hindi nagawang makipagkasundo sa katotohanan, at mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tanggapin ito ng kusa. Bueno, mamamatay ka ng nilalaman, Court. Kung mayroong sinumang nais mong sisihin, hayaan mo na ang iyong sarili para sa pag-arte ng wala sa linya sa araw na iyon. Para sa bahagya iwanan ako ng anumang kalayaan upang kahit na isave ang aking sarili. Maghihiganti ako sa wakas ngayon. Sigaw ni Gerald habang nakakuyong ng mahigpit ang magkabilang kamao. Isang buong taon na ang paghihintay ni Gerald sa araw na ito. Pagkatapos ng lahat, mabilis na siyang tumatakbo sa halos lahat ng panahong iyon, kahit na hindi nakakauwi. Ano pa, kahit na alam niya na ang kanyang pamilya ay palaging nasa panganib. Ang lahat na kayang gawin ni Gerald noon ay panunood ng walang magawa at manalangin para sa kanilang kaligtasan. Ang lahat ng ito ay nangyari dahil kumilos si Court nang wala sa linya at tumanggi na iwanan ang anumang kalayaan. Dahil dito, labis na nagdusa si Gerald sa nakaraang taon. Gayunpaman, ngayon lahat ng paghihirap na iyon ay magiging kapaki-pakinabang. Nararamdam kung gaano kalaki ang naging layunin ng pagpatay kay Gerald, hindi mapigilan ni Court na tulog ng konti. Nabuhay si Court sa kanyang buong buhay na nakikipag-usap sa mga makapangyarihang negosyo. Malapit na siya sa pagsasama-sama din ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa buong mundo. Upang isipin na ang kanyang buhay ay magtatapos sa kamay ng isang binata. Tuldok-tuldok-tuldok. Hindi lang siya ganito mamatay. Teka, hindi mo ako mapapatay ngayon, Gerald. Ako ang pangalawang master ng pamilyang Moldel. Isang malakas na lihim. Paano mo ba pinangangahas na patayin ako? Sigaw ni Court, dahan-dahang gumapang palayo habang tinatakpan ang nasugatan niyang dibdib. Parker. Papatayin niya ang mga tao mula sa pamilyang Moldel. Magsalita ka, dagdag ni Court nang lumingon siya kay Parker. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kapag ang dalawang partido ay nagsimula sa isang away na may kamatayan na pahiwatig ng kung sino ang natalo, kung hindi ka tatapusin ni Gerald ngayon, kung gayon maaari rin siyang isaalang-alang na kasing ganda ng patay. Malamig na sagot ni Parker. Kung nais ni Parker na maging mas prangka, sasabihin lang niya kay Court na talagang inaasahan niya na tinapos ni Gerald ang kanyang buhay ngayon. Sa pagkamatay ni Court, mahalagang mapupuksa ni Gerald ang isang malaking isyu. Kahit na ang iyong mga kapwa Moldel ay hindi handang tulungan ka. Ipinapakita ko na nagpapakita kung anong uri ng pag-uugali ang karaniwang ipinapakita mo bago ang mga nasa ilalim mo. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Panipi. Narinig kung gaano ginino ang tono ni Gerald, nagpatuloy si Court sa paglalakad paatras habang nakikiusap, hindi. Hindi mo ako mapapatay, Gerald. Ikinalulungkot mo ito sa natitirang buhay mo kung gagawin mo. Panipi. Maya-maya, pareho silang nakarating sa isang bulaklak na kama at ang malaswang mukha na si Court ay nauwi bago madapa sa kanyang puwitan. Dahil sa suntok ni Gerald sa kanyang dibdib kanina, halos nawala ang lahat ng kanyang lakas. Pinagsisihan, sabi mo, tama iyan.
Alam ko na sinisiyasat mo ang Sun League dahil sa pagkawala ng iyong kasintahan at pangalawang tiyuhin. Nakita ko pa ang inaasahang mapa ng mas maaga, at masisiguro ko sa iyo na tiyak na nauugnay ito sa Sun League. Sagot ni Court na may gulp. Narinig iyon, lumingon si Gerald at tumingin sa kanyang lolo. Si Daryl mismo ay bahagyang nakasimangot bago tuluyang tumango kay Gerald. Sa pamamagitan nito, lumapit si Daryl sa dalawa bago sinabi, kung totoong alam mo kung nasaan ang lokasyon sa mapa, isasaalang-alang ko kang mabuhay. Ngayon iluwa mo na, panipi, haha, kita mo, Ginoo, Gerald. Nakita ko na ang bundok sa mapa dati. Tinawag itong War Hill Mountain, at ito ay isang napaka-misteryosong lokasyon. Para sa mga nagsisimula, ang lahat sa loob ng lugar na iyon ay patuloy na binabago ang pagbuo. Ano pa, kung wala kang isang espesyal na kahoy na token, hindi mo kailanman mahahanap ang lugar, kahit na hanapin mo ito sa iyong buong buhay. Paliwanag ni Court, mabilis. Isang kahoy na token. Anong uri ng kahoy na token? At paano natin mahahanap ang War Hill Mountain na ito? Tanong ni Gerald. Kung nahahanap nila ang lugar na iyon ng walang gulo, kung gayon ang pag-alisa ng mga lihim ng Sun League ay hindi rin magtatagal. Kabanata 1052. Sa anumang kapalaran, tataas nito ang kanyang mga pagkakataon na sa wakas ay matagpuan muli si Mila at ang kanyang tiyuhin. Napagalaw ng mapagtanto na mayroong isang mas mataas na pagkakataon na makasama niya muli ang kasintahan, tinanong ni Gerald. Kaya, tungkol sa kahoy na token. Ang pangungusap ni Gerald ay natapos ng maaga dahil napansin niyang nakangisi si Court sa halip na ipakita ang kanyang natatakot na ekspresyon ilang segundo lamang ang nakalilipas. Gayunpaman, ang pagsasakatuparan ay dumating sa isang segundo na huli na mula nang ang susunod na bagay na alam ni Gerald, mayroon ng 2 kwintas sa kanang kamay ni Court. Bago pa lumipat ang sinuman, hinagis ni Court ang 2 kwintas sa mga paa ni Gerald at Daryl, dahilan upang sumabog ang mga butil sa sobrang lakas ng tainga. Sinasamantala ang gulo, pagkatapos ay nakatakas si Court. Ang tampalasan ng isang matandang lalaki na iyon ay totoong tuso gaya ng sinasabi nila. Magpadala ng mga tao sa paghabol sa kanya, Wilson. Huwag mong hayaang makatakas siya. Sigaw ni Daryl habang sumunod agad ang mga nasasakupang kaluluwa. Walang silbi gawin ito, Ginoo. Habang kilala siya sa kapwa niya tuso at kalakasan, ang kanyang pinakadakilang kasanayan ay ang kanyang kakayahang gawing mas magaan ang kanyang sarili. Kahit na si Christopher ay pinuri ang kanyang husay sa kasanayang iyon. Hindi alintana ang sitwasyon, sa sandaling nakatakas siya, napakahirap na muling makuha siya dahil sa kung gaano siya ka-stealthy, sabi ni Parker habang umusad siya sa isang hakbang habang umiling. Sa isang paumanhin na mukha niya, idinagdag ni Gerald, kasalanan ko, Lolo. Ang aking isip ay gumala ng kaunti sa sandaling binanggit niya si Mila at tiyuhin na alam lamang. Iwanan mo sa akin, ibabalik ko siya. Kahit na alam niya na pinagsisisihan ni Gerald ang kanyang kawalan ng pagtuon sa kalaban, itinaas lang ni Daryl ang kanyang kamay bago sumagot, hindi, mas mabuti kung hindi natin masyadong pipindutin ang isang sulok na kaaway. Kahit na lumayo siya sa oras na ito, mahuli ko siya muli maaga o huli. Kung tama ang hula ko, dapat na siyang bumalik sa Manzer sa Moldel ngayon. Pagkatapos ng lahat, sigurado akong alam niya na si Christopher lamang ang may kakayahang isave siya ngayon. Hanggang sa muli nating masundan ang mga ito, subukang huwag maging masyadong balisa, Gerald. Panipi, narinig iyon, simpleng kumuyam si Gerald ng mga kamao bago tumango ng bahagya sa pagkatalo. Christopher, Court, ungol ni Daryl sa sarili sa ngayon. Matapos ang isang maikling katahimikan, tila may naalala si Daryl, kaya't idinagdag niya, sumama ka sa akin, Gerald. Dapat ikaw at ang iba pa ay sumama rin, Dylan. Panipi, samantala, si Court mismo ay tumatakbo ng mas mabilis tulad ng isang arrow. Tulad ng sinabi ni Parker, ang kakayahan ni Court na gawing mas magaan ang kanyang sarili ay tunay na nadagdagan ang bilis niya. Gayunpaman, si Court ay malubhang nasugatan pa rin mula sa kanyang laban kay Gerald. Sa kabila nito, nagpatuloy siya sa pagmamadali pabalik sa Manzer ng Moldel sa Yanken, tumatanggi na ihinto ang paggalaw ng kanyang mga binti hanggang sa makarating siya sa kanyang patutunguhan. Hindi nagtagal, ang susunod na bukang liwayway ay dumating, at may malakas na flop,
na si Court ay nakaluhod habang siya ay lumuluha sa kalungkutan sa harap ng liblib na patio sa loob ng manser ng Moldel na matatagpuan malapit sa likuran ng isang bundok. Humabol sa kanyang hininga, pagkatapos ay sumigaw si Court, "Ako, Court, ay isang walang pasasalamat na inapo ng pamilyang Moldel. Lumuhad ako dito ngayon upang magmakaawa sa aking pangatlong tiyuhin na salubungin ako. Mayroon akong ilang mga kagyat na isyo upang iulat sa iyo." Panipi. Sa pamamagitan nito, si Court ay yumuko ng malalim, ang kanyang noo ay dumampi sa lupa. Dahil walang sumagot kahit lumipas ang ilang oras, itinaas lang ni Court ang kanyang ulo bago itulak ang kanyang noo sa lupa, tinitiyak na makakapalakas ng tunog. Sa kabila nito, wala pa ring reply. Pagkatapos ng ilang mga baw pa, dumudugo na ang ulo ni Court. Naiintindihan na ang ginagawa niya ay walang kabuluhan, sa wakas ay bumangon si Court bago sinabi, "Nakikita kong nag-aatubili ka na makipagkita sa akin, tiyuhin. Nangangahulugan ba yun na hindi ko magagawang ipaghiganti ang aking dalawang anak, kahit na sa aking namamatay na kama? Gamit o wala ang iyong tulong, pupunta ako sa Seoul Palace upang labanan ang parehong Daryl at ang kanyang apo sa lahat ng mayroon ako. Sa pinakamaliit, mamamatay ako at protektahan ang karangalan ng aming pamilya na mayroon ng higit sa 1,000 taon." Panipi. Panipi tuldok tuldok tuldok. Humawak ka ng 1 minuto. Ang pangalang iyon. Sinabi mo bang Daryl mula sa Seoul Palace? Sinabi ng isang matandang tinig mula sa asul mula sa loob ng looban. Nanlaki ang mga mata, pinagmasdan ni Court ang pinto na natakpan ng cobweb sa silid na yumuko siya sa harap ng dahan-daang bumulwak. Humakbang palabas ng isang nanginginig na matandang lalaki na may maputing snowy na puting buhok at isang katawan na pawang balat at buto. Kabanata 1053. Anuman, ang araw ay hindi kahit naganap na up, ikaw ay B***starred. Napasigaw ng malakas dito. Nagpaplano ka bang umiyak dito hanggang sa huli ay namatay ako? Ungol ng matanda. Kahit na si Christopher ay mukhang isang matanda na matanda, ang parehong mga mata ay tila matalas. Bukod sa maraming mga cobwebs na damaykit sa kanyang butuang katawan, tila hindi niya ito tiningnan sa karaniwan. Kung mayroon man, lahat ng yan ay binibigyang diin kung gaano katanda si Christopher. Kahit na ganoon, respetado siya ng malalim. Kung iisipin, higit sa 20 taon na ang nakalilipas mula nang huli niyang makilala ang kanyang pangatlong tiyuhin. Galpang, Court pagkatapos ay nagmakaawa. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit magpatuloy, mangyaring isave ako, ikatlong tiyuhin. Parehong hinahanap ako ni Daryl at ng kanyang apo na may pagpatay sa isip. Ano pa, kapwa nila pinatay ang dalawa sa iyong mga apo. Pareho silang nakamit ang totoong kakila-kilabot na mga wakas. Panipi, nakikita ko, natagpuan ko si Daryl sa aking mga naunang taon. Upang isiping babalik talaga siya sa ordinaryong mundo. Tagumpay, kawili-wili. Sa gayon, hindi iyon kawili-wili ngunit kapansin-pansin. Sa pagsasalita tungkol dito, alam ko kung ano ang gusto niya kaya't sigurado akong hindi siya magtatalo laban sa isang junior na kagaya mo. Mas hindi masasabi na papatayin niya ang pareho mong anak. Hindi siya isang malayo. Batay sa sinabi mo sa akin, maaaring ang iyong anak na lalaki ang unang naghahanap ng gulo at, dahil dito, napapatay dahil doon. Sagot ni Christopher sa halip na mahinahon. Habang sumasang-ayon ako na ang aking dalawang anak na lalaki ay malikot, hindi nila kailangang mamatay ng labis na takot dahil lamang doon. Basta alam mo, ang aking pangatlong anak na si Jet, ay naiwan na mamatay sa loob ng kasuklam-suklam na lason na lamok. Ni hindi na natili ang mga buto matapos ang mga lamok ay tapos na sa kanya. Tulad ng kung hindi ito sapat, ang aking isa pang anak na si Yvonne, ay pinilit na magpakamatay. Hindi ka maaaring umupo at magpatuloy na panuurin ang lahat ng ito na nangyari nang walang pakialam. Si Daryl marahil ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo ngayon. Ako, para sa isa, tiyak na hindi ko maisip na manalo laban sa kanya. Sa walang sapat na makapangyarihang talunin siya, inaasahan kong susulong ka sa kanya upang huwag siyang patayin. Kung tatanggi ka, mas mabuti na mamatay na lang ako bago ka ngayon upang maprotektahan ang reputasyon ng pamilya Moldel. Panipi, matapos sabihin ang lahat ng iyon, tumingin si Court sa isang malaking puno bago sumugod patungo rito na may hangad na bludgeoning ang noo nito hanggang sa siya ay namatay. Bago niya ito nalalaman, gayunpaman, ang katawan ni Christopher ay nawala sa kanyang kinatatayuan sa una,
muling paglitaw sa tabi mismo ng Court. Pagkatapos ay hinawakan ng matanda ang ulo ni Court gamit ang isang solong kamay bago sumigaw, "UB ****. Habang totoo na ang mga model sa ilalim ko ay lahat ay natatakot sa pagkamatay ni Daryl, ano ang ibig mong sabihin na siya ang pinakamakapangyarihang tao doon? Nandito pa rin ako, di ba? Matapang sa iyo na sabihin na hindi siya matatalo. Mas malakas pa rin na naglakas loob ka pa ring magmungkahi na magmakaawa ako kay Daryl na patawarin ka. Nakakatawa, ungol ni Christopher habang pinipikit ang mga mata na sumasalamin sa sobrang galit. Manalo, kasama ko rito, ang apo at lolo na iyon ay hindi makakapagpatong sa iyo ng isang daliri, kaya huwag kang mag-alala, Court. Sa katunayan, sa halip na magpatuloy sa pagtatanggol, bibigyan kita ng hustisya at makitungo kay Daryl. Dagdag ni Christopher sa isang malamig na boses. Salamat, pangatlong tiyuhin. Sigaw ni Court habang lumuluha at lumulukso kay Christopher upang yakapin ito. Gayunpaman, sa sandaling sila ay nag-contact, kaagad na napagtanto ni Court na may isang bagay na naka-off. Naiwan na natigilan, natapos si Court na humakbang paatros at bumagsak sa lupa habang sinabi niya, pangatlong tiyuhin. Nasaan ang braso mo? Panipi. Haha. Oo, nakalimutan ko na hindi mo alam ang tungkol sa pagkawala ko sa kanang braso, sagot ni Christopher na may matigas na tango. Tulad ng sinabi ng matanda, wala na ang kanang braso niya. Nagulat si Court dito dahil ang mahabang balabal na suot ni Christopher ay perpektong itinago ang knob ng kanang braso. Ngunit, nasa iyo pa rin ito sa huling pagkakataon na nagkita tayo mga 20 taon na ang nakakalipas. Kailan ito nangyari? Haha, naputol ang braso ko mga 10 taon na ang nakakalipas, kaya't hindi nakakagulat na hindi mo malalaman. Panipi tuldok. Nakikita ko. Kung gayon, narinig ang tinig ni Court na dahan daw ang umalis, sumagot kaagad si Christopher. Hahaha. Ano, nag-aalala ka bang hindi ko natalunin si Daryl mula nang mawalan ako ng bisig? Panipi, hindi ko kailanman pagdudahan ang iyong lakas, Tito. Pagkatapos ng lahat, sigurado ako na ang paraan ng pagpapakita mo ng iyong sarili ay lubos na naiiba mula sa iyong tunay na may kakayahang. Panipi, nang marinig iyon, umiling-iling si Christopher bago itinaas ang natitirang kamay at marahang hinawakan ang puno ng isang malaking puno sa tabi niya. Mula sa maaaring tansyahin ni Court, ang puno ng kahoy ay sobrang kapal na mangangailangan ito ng hindi bababa sa 3 tao na yakap ito upang ganap na mapalibutan ito. Isang maikling katahimikan kalaunan, naglabas si Christopher ng napakalawak na puwersa na nagpadala ng isang malakas na shockwave sa buong lugar. Kaagad pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Court habang pinagmamasdan ang malalaking puno na nalalanta mula sa mga ugat nito hanggang sa mga dulo ng mga sanga nito. Pagkatapos ng ilang segundo, ang buong puno ay malinis na nahati sa gitna. Habang ang lugar sa ibabaw ng puno ay buo pa rin, ang mga kaloob-looban nito ay ganap na giniyahan. Aking Diyos, pangatlong tiyuhin. Kabanata 10:54. Habang si Court ay napasinghap ng malakas, malinaw na kinilabutan sa kanyang nasaksihan, kumalas si Christopher ng isang chuckle bago sabihin, kaya, nag-aalala ka pa ba sa dalawang iyon? Hindi naman. Tiyak na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Sa malinaw mong pagiging walang talo, may paghihiganti namin ang iyong 2 apo. Isasama kita sa bundok. Tuwang-tuwa na sabi ni Court. Haha, gayunpaman, sa totoo lang hindi mo na kailangang hanapin ako hanggang dito. Tutal, aalis na rin ako sa bundok bago pa man, nakangiting sagot ni Christopher. Narinig iyon, tila may naalala si Court. Panipi tuldok. Ngayon na iniisip ko ito, bago ka pa man mag-isa sa loob ng 20 taon na ang nakakaraan, naalala ko na sinabi mo sa akin na nais mong gumawa ng mga paghahanda para sa pangako ng banal na tubig. Naaalala ko rin na ang pangako ay gaganapin minsan bawat 30 taon, mula sa masasabi ko, ang araw na iyon ay mabilis na papalapit. Dahil mukhang nakakuha ka ng titulo ng mahusay na Panginoon ng hindi bababa sa 10 taon sa ngayon, sa paghusga mula sa iyong lakas, tiyak na maaari kang kumatawan sa aming pamilya na sumali sa pangako. Panipi, tama ang naalala mo. Alam mo, namatay ang aking ama nang siya ay sumasali sa isang pangako ng banal na tubig.
Sa araw na nangyari, sumumpa ako sa aking sarili na balang araw darating ako sa larangan ng mga alamat at sumailalim sa pangako ng banal na tubig bago ako namatay, sagot ni Christopher habang naalala niya. Pinag-uusapan ang pangako ng banal na tubig, naaalala kong ipinakita mo sa akin ang isang larawan ng War Hill Mountain bago ka pumasok sa pag-iisa. Nakita ko ulit ito kahapon sa mansyon ng pamilya Crawford. Tila, nais ng lolo at apo ng Crawford na malutas ang misteryo sa likod ng Swan Lake. Sabi ni Court, haha, ginagawa ba nila, ngayon? Tiyak na maaari nilang subukan. Pagkatapos ng lahat, wala nang nakakalas ng mga misteryo sa likod ng Swan Lake sa loob ng halos 1,000 taon sa ngayon. Ang liga mismo ay halos nakakaramdamang haka-haka, at sa puntong ito, sa palagay ko hindi malayo ang sabihin na mayroong ilang sumpang batas na pumipigil sa sinumang makahanap sa kanila. Sa kabila ng aking ama na napakalakas noon at kahit na malayo pa ang nakalaan sa kanyang buhay sa paglutas ng misteryo sa likod ng grupong iyon, sa huli, nabigo pa rin siyang gawin ito. Dapat kong sabihin na si Daryl talaga ay sobra sa pag-overestimate ng kanyang mga kakayahan ngayon, sagot ni Christopher habang tumawa siya ng malakas. Gayunpaman, ayon sa isang pahiwatig na iniwan ng dakilang lolo noon, ang pangako ng banal na tubig ay malapit na naiugnay sa Swan Lake. Sa katunayan ito ay, nagkaroon ako ng pakikipag-chat sa aking ama sa isang lihim na silid bago siya pumanaw sa taong iyon. Sinabi niya sa akin na ang mga nakakuha ng katayuan ng mahusay na Panginoon ay bibigyan ng mga token ng banal na tubig na gagamitin para sa pangako. Ang aking ama mismo ay nag-alinlangan na ang Swan Lake ay ang tunay na tagapagbigay ng banal na tubig na, ayon sa mga alingaw, ay nagbigay ng isang immortalidad. Upang patunayan ang kanyang punto, tumungo siya upang malutas ang mga lihim sa likod ng Swan Lake. Gayunpaman, nang siya ay bumalik sa wakas, siya ay isang anino ng kanyang dating sarili. Para bang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang katalinuhan, at nanatili siyang tahimik sa lahat ng oras. Wala pang 1 buwan, namatay siya, naiwan lamang ang isang mapa ng War Hill Mountain na dinala niya. Sagot ni Christopher sa isang melancholic tone. Kung iyon ang kaso, mas mabuti kung hindi ka pumunta, tiyuhin. Pagkatapos ng lahat, hindi ka maaaring mawala sa pamilya ng Moldell. Ibig kong sabihin, alam mo kung sakaling may mga aksidente na mangyari sa iyo. Kapag nawala ka na, ang mga miyembro ng pamilya Moldell ay nakaupo sa poto. Sinabi ni Court, maliwanag na nag-aalala. Haha. Ang buhay at kamatayan ay pinamumunuan ng kapalaran. Ano pa, nagtrabaho ako ng napakahirap sa loob ng maraming taon upang makilahok lamang sa pangako ng banal na tubig. Hindi na ako maaaring sumuko ngayon. Huwag mag-alala, matatanggal ko ang lahat ng mga hadlang ng pamilya Moldell bago ako umalis. Hindi alintana, ang araw ay bahagya kahit napataas at mukhang pagod ka na. Magpahinga ka muna, sabi ni Christopher habang ngumiti siya ng banayad. Salamat po, Tito. Bumalik sa Crawford Manor, si Gerald ay kasalukuyang nagmumuni-muni sa sahig ng kanyang silid habang sabay na nagsasanay ng kanyang pamamaraang paghinga. Noong nakaraang araw, tinawag ng lolo ni Gerald ang anumang nauugnay na Crawfords papunta sa lihim na silid ng Manor. Kapag nasa loob na, hiniling niya sa kanila na subukang intindihin ng mana ng pamilya Crawford, ang larawan ng araw. Matapos makita na walang nakakalap ng anuman mula sa larawan, sinubukan ni Gerald na maunawaan din ang mas malalim na kahulugan din ng larawan. Habang nagawa niyang maintindihan ang ilang mga bagay, ito ay ilan lamang sa mga diskarte na maaari niyang magamit upang bigyan ng lakas ang kanyang mga pagpapala ng dragon. Bumalik sa kasalukuyan, si Lyra mismo ay tulog na tulog sa kanyang kama. Dahil sa pagod na siya, maaga siyang nakabukas. Parehas sila ni Gerald sa iisang silid dahil tinatrato na siya ng kanyang lolo tulad ng kanyang manugang na babae, katulad ng mga magulang at kapatid ni Gerald. Alam na kailangan nilang magbahagi ng isang silid kahit anuman, simpleng pumili si Gerald na manatili sa sahig. Paglingon sa kanya, nagulat si Gerald nang makita si Lyra na umiling sa kanyang pagtulog. Panipi tuldok. Habang siya ay nagpunta upang suriin siya, nakikita niya na pawis din siya ng pawis. Napagtanto na siya ay nagkakaroon ng isang masamang panaginip, mapait na ngumiti si Gerald nang tanungin niya, isang bangungot. Tuldok tandang pananong panipi. Nang malapit na sana siyang takpan ng kumot, narinig niya ang kaba na sinabi. Nito,
Sino ka? Nagulat na lumingon si Gerald sa kanya, nalaman na nakapikit pa rin ang mga mata. Kahit na natutulog lang siya sa pagsasalita, ang kanyang boses ay tila takot na takot. Ano kaya ang pinapangarap niya? Kabanata 10:55. Natagpuan ni Lyra ang sarili na naglalakad sa gitna ng isang siksik na kagubatan sa isang malaking bundok. Ang hangin ay napuno ng isang makapal na miasma at lahat ng bagay ay nadama ng malungkot at kakilakilabot. Ang katotohanan na tila walang ibang tao sa paligid ay pinaramdam niya na lalo siyang kinilabutan. Matapos maglakad ng ilang oras sa kagubatan, kumaibot ang tainga ni Lyra nang marinig ang tunog ng isang dumadaloy na sapa. Sa pagtingin sa paligid, kalaunan ay nahanap niya ang isang naiilawan na lugar kung saan naroon ang sapa. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang nakita niya roon. Nakatayo sa tabi ng batis ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Ito ay isang walang utak na ang sinumang makakakita ng gayong mahabang buhok na babae na nakatayo sa gitna ng wala kahit saan ay maaring matakot. Panipi tuldok. Sino ka? Maamong tanong ni Lyra habang nakatingin sa likuran ng babae. Panipi tuldok. I-save mo ako. Ikaw lang ang may kakayahang akayin siya dito upang i-save ako. Sagot ng babae. Bagaman kinilabutan si Lyra nang marinig iyon, ramdam niya ang kalungkutan sa kanyang tinig, at tila umiiyak din ang babae. Sino ito? Siya, ang iyong binabanggit. Sagipin mo ako. Ikaw lang ang may kakayahang akayin siya rito upang iligtas ako. Ulit ng babae habang umiiyak. Sa sobrang takot ni Lyra, ang babae saka dahan-daang nagsimulang lumingon. Naramdaman ni Lyra na nanlaki ang mga mata sa takot nang makita ang sobrang pamumutla ng mukha ng babae. Hindi rin iyon ang pinakamasamang bahagi. Nagiyak ng dugo ang babae. Agad na kumalas si Lyra ng isang sigaw na nakakakalikot sa dugo at natagalan siya upang mapagtanto na naruroon ang boses ni Gerald. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya na si Gerald ay nakaupo sa tabi niya, at kasalukuyan siyang may pagmamalasakit sa kanyang mukha habang tinanong niya, ano ang nangyayari, Lyra? Itinapo ng kanyang sarili sa kanyang mga bisig, ang kanyang puso ay patuloy na mabilis na tumibok ng ilang sandali. Maya-maya, nagawa niyang huminahon ng bahagya. Ito ba ay isang bangungot? Tanong ni Gerald. Ito ay, nakakakilabot. Pinangarap ko na ako ay natigil sa isang siksik at madilim na kagubatan na walang ibang tao sa paligid. Gayunpaman, sa oras na sa wakas ay nabunggo ko ang isang tao, ito ay isang babae na umiyak ng luha ng dugo. Siya, sinabi niya sa akin na magpadala ng isang tao upang iligtas siya. Sagot ni Lyra habang ipinapaliwanag ang pinangarap niya. Dahan-dahan na umiling, sinabi ni Gerald, marahil ay napapagod ka na lang dahil sa stress ng lahat ng nangyayari kamakailan. Anuman, kakailanganin pa rin ng kaunti bago magmadaling araw. Maglaan ng oras upang magpahinga, at huwag subukang mag-alala ng sobra tungkol dito. Nandito lang ako sa iyong tabi. Ako, hindi sa palagay ko magagawa ko. Mula nang nakita ko ang larawang iyon ng Warhill Mountain, palagi akong naramdaman na walang katiyakan. Para bang maramdaman ko na may mangyayari. Gayun din, mas iniisip ko tungkol dito, mas nararamdaman kong ang likod ng babaeng iyon ay kahawig ng isang tao. Panipi, mayroon ka bang ideya kung sino? Panipi, oo, naaalala mo ba ang estatwa ng isang babae na pinag-uusapan ko? Bumalik noong una nating nakita ang mapa. Ang estatwa na iyon, na nasira ang baywang daon, ay kahawig ng puting damit na babae sa aking pangarap. Sa katunayan, mukhang magkatulad ang mga ito. Sagot ni Lyra na takot na namula ang pisngi. Nakikita ko, anuman, maayos. Ang lahat ngayon, normal na makakuha ng bangungot ng mga hindi nakakagulat na imahe. Muli, pupunta ako rito kaya't magpahinga ng medyo mas mahaba. Tuldok panipi. Matapos ang ilang paghimok, sa huli ay humiga ulit si Lyra sa kanyang kama. Mismong si Gerald ang hindi binigay ang puso sa insidente. Pagdating ng bukang liwayway, pareho silang bumangon ng magkahiwalay. Makalipas ang ilang sandali, isang katulong ang kumatok sa pintuan bago sabihin, batang Panginoon at dalaga, inutusan ng matandang Panginoon ang lahat sa pamilya na linisin ang kanilang sarili sa madaling araw. Pagkatapos ng lahat, pag-aaralan mong muli ang larawan ng araw. Panipi, napakahusay, sagot ni Gerald sabay tango. Kahit na mula sa nakaraang araw, binigyan ng prioridad ng kanyang lolo ang larawan ng araw na higit sa lahat,
na sinasabi sa iba pang mga Crawfords na pag-aralan ito. Pagkatapos ng lahat, alam niya na nag-iisa, ang isang kapangyarihan ay limitado. Dahil sa napakaraming miyembro ng pamilya doon, dapat nilang malaman ang higit pa tungkol dito. Alam ni Gerald na ang kanyang lolo ay simpleng nag-aalala tungkol sa prophesied na sumpa ng larawan ng araw. Ang sumpa kung saan ang pamilyang Crawford ay huli na mapupuksa ng mabuti. Ito ang dahilan kung bakit ginagawa nila ang paghahanda upang harapin ang kalamidad paminsan-minsan. Anuman, sa oras na dumating sina Gerald at Lyra sa lihim na silid pagkatapos na linisin ang kanilang sarili, nalaman nila na kahit maaga pa ng umaga, marami, kung hindi lahat, ng mga miyembro ng pamilya Crawford ay natipon na doon. Natahimik ang silid na naramdaman ni Gerald na kahit isang paslit ay pipilitin na mag-aral ng tahimik kasama kung mayroong isang tao. Mas malalim sa loob, makikita ang lolo ni Gerald na nag-aaral ng mapakasama ng iba pa. Kanina pa nila ito ginagawa. Nang makita iyon, hinailan ni Gerald si Lyra papunta sa gilid bago umupo sa tabi niya. Pagkatapos ay binulong niya, ang larawan ng araw na iyon ay mana ng aming pamilya, Lyra. Tingnan mo rin ito mula nang tawagin ka rin ni Lolo. Panipi, gagawin, sagot ni Lyra habang tumanggo ito ng mariin. Ang larawan mismo ay tulad ng cryptic tulad ng dati, at walang nakakakita ng anumang makahulugang mula rito. Habang sinimulang pag-aralan din ni Gerald ang imahe, maraming iba pang mga saloobin ang lumalangoy sa ulo ni Lyra. Mahalaga, pakiramdam niya ay nasisiyahan lamang siya na sa wakas ay nagsisimulang tanggapin siya ni Gerald. Napakagandang balita para sa kanya, at sa totoo lang, wala nang mas mahalaga kay Lyra sa ngayon. AY1056AY. Gayunpaman, nang makita kung gaano kaseryoso ang pag-aaral na ni Gerald ng imahe ng araw, sumando si Lyra sa tagiliran ni Gerald at hinawakan ang kanyang magandang baba bago ding pagmasdan ng larawan. Sa pangkalahatan, sa sandaling itabi ng mga tao ang kanilang iba pang mga saloobin, makakapag-concentrate sila ng mas mabuti. Nalipat din yan kay Lyra. Habang patuloy siya sa pagtingin dito, huminto sandali si Lyra bago magsimulang bumuo ng noo sa kanyang mukha. Panipi tuldok. Dinilayan ang kanyang mga mata, dahan-daang nanlaki ang mga mata ni Lyra. Natatakot sa kanila ang takot habang siya ay umupo ng paitaas bago sumigaw, hindi. Agad na kinilabutan ang lahat habang pinagmamasdan si Lyra, na inilagay ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang ulo, sumisigaw ng hysterically. Lyra, ayos ka lang ba? Tanong ni Gerald. Ano ang nangyayari, Lyra? Sunod na tanong ni Daryl nang tumayo ito at naglalakad papunta sa kanya. Gamit ang isang nanginginig na daliri, pagkatapos ay itinuro ni Lyra ang larawan ng araw. Sa takot na takot, saka siya umungol, ako. Nakita ko ito. Siya ay sobrang natakot sa kahit na sabihin kahit ano na lampas doon. Matapos, magpalitan ng tingin sina Daryl at Gerald sa isa't isa, pareho silang nagtanong ng sabay, ano ang nakita mo? Dahan-daang lumingon upang tumingin kay Gerald, pagkatapos ay sumagot si Lyra, ako, nakita ko si Gerald na pinapatay ng iba. Sa oras na natapos ang kanyang pangungusap, agad na lumuha si Lyra. Ano? Pinapatay si Gerald. Kalmihan mo ang iyong sarili Lyra, at sabihin sa amin ang lahat ng iyong nakita. Sabi ni Daryl, mula sa pagkakataong una niyang makilala si Lyra, naramdaman ni Daryl na ang kanyang manugang na babae ay medyo mabuti, at hindi lamang sa mga tuntunin ng kanyang kagandahan at ugali. Gayunpaman, hindi niya masyadong mailagay ang hinlalaki kung bakit naramdaman niya iyon. Bilang ito ay naka-out, ang kanyang apong manugang na babae ay may isang mataas na antas ng pag-unawa na siya ay maaaring maunawaan ang larawan ng araw. Matapos huminahon ng kaunti pa, dahan-daang ipinasa ni Lyra ang lahat ng nakita sa larawan. Nagsimula na ito nang biglang nagsimulang ibahin ang larawan ng araw sa sandaling bigyang pansin ito ni Lyra. Sa halip na isang araw, ang larawan ngayon ay naglalarawan ng pagbubukas ng isang yungib at sa loob nito, ay isang mataas na batong plataporma. Tulad ng kung hindi na sapat iyon kakaiba, nanumpa si Lyra na naririnig niya ang nakakapangilabot na mga tunog ng isang umaagos na sapa sa bundok din. Pagbalik sa platform, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng puting akyaten ang ibabaw ng bato nito. Sa platform mismo ay isang kabataan na tinali ng 5 malalaking kadena na bakal.
Sa paligid ng plataporma ay maraming mga tao ang nakasuot ng mga nakasisindak na maskara, at lahat sila ay hinihila palabas ang mga tanikala na bakal, na umaabot sa mga paa at kamay ng mahirap na kabataan. Siyempre, ang kabataan ay walang iba kundi si Gerald, at si Lyra ay nakamasid sa takot habang nagsisimulang sumisigaw sa sakit dahil sa kanyang mga labi na dahan-daang pinalawak ng mga tanikala. Kailangan niyang pigilan sila, gayunpaman, gaano man siya kadesperado na subukang sumugod, simpleng hindi makagalaw si Lyra ng 1 pulgada. Maya-maya, maririnig ang nakakasuklam na tunog ng isang bagay na napunit. Iyon ang sandali ng pinanood ni Lyra habang ang katawan ni Gerald ay napunit, at sariwang dugo na dumadaloy ng ligaw sa kanyang giwang katawan. Tinapos ni Lyra ang kanyang paliwanag doon, nasasakal sa pagitan ng mga hikbi. Paano magiging alinman sa mga ito? Sigurado ka ba na iyon si Gerald, Lyra? Hindi makapaniwalang tanong ni Dylan. Habang naging seryoso ang mukha ni Gerald, si Daryl mismo ay naglalarawan na ng isang sobrang pangit na ekspresyon. Panipi tuldok. Hindi ako. Sa palagay ko ay ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ako ng bangungot sa eksaktong parehong babae kanina. Hindi ito isang pagkakataon lamang na makita ko siya kaagad. Sabi ni Lyra habang sinisimulan ang pag-akit ng sariling buhok. Panipi tuldok. Sa kasamaang palad, ang larawan ay hindi kailanman namamalagi sa sinuman. Ang kaganapan na nakita ni Lyra ay maaaring mangyari sa malapit na hinaharap. Wala ring lakas si Gerald na lumaban sa oras na dumating na mula nang makita siya ni Lyra na napunit na siya. Sumagot Daryl, ang kanyang pag-aalala kilalang sa kanyang tono. Bakit mo sasabihin yun, tatay? Hindi mo ba sinabi na si Gerald ay nakapasok na sa larangan ng mga alamat? Hindi dapat maipapat ng mga ordinaryong tao sa kanya ang kanilang mga kamay. Hindi ba't imposible ang senaryong nakita ni Lyra? Panipi, noon, maging sina Yulia at Jessica ay lalong natatakot nang makita ang bahagyang pagkabalisa sa mukha ni Daryl. Kabanata 1057. Sige Lyra, pakinggan mo ako. Nais kong huminga ka ng malalim at mag-focus ulit sa larawan. Kailangan kong malaman kung nakikita mo muli ang parehong eksena, nagmamadaling sinabi ni Daryl. Narinig iyon, tumanggo si Lyra bago atubiling belang tingnan ang larawan ng araw muli. Matapos saglit na kunot ang kanyang mga mata, kalaunan ay tinakpa niya ang kanyang bibig bago tumugon sa isang tango. Pareho ito ng pareho. Sa masusing pagsisiyasat, ang 5 tao ay gumagawa pa ng nagbabantang kilos. Hindi ako makatiis na tumingin sa larawan na, lolo, mangyaring. Kailangan mong iligtas si Gerald. Panipi. Pinapanood ang pag-iyak ni Lyra sa kanyang ama, si Dylan mismo ang nagsabi, may posibilidad bang ang pang-araw na larawan ay maaaring nanghula ng mali, tatay? Kung sabagay, si Gerald ay mas malakas kaysa dati. Walang paraan na maganap ang gayong senaryo, tama ba? Panipi. Umiling, sinabi ni Daryl pagkatapos, tulad ng sinabi ko, ang larawan ng araw ay hindi kailanman namamalagi. Kung hinulaan nito na mamamatay si Gerald na napunit, tiyak na mangyayari ito sa paglaon. Parin, nagtataka ako kung ano ang kanilang motibo, o kung sino sila. Panipi. Habang tumatahimik ang lahat, lumingon si Gerald upang tingnan ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Habang si Gerald ay tiyak na nasasaktan upang malaman na ang larawan ay hinulaan ng isang kakilakilabot na kamatayan para sa kanya, hindi niya nais na ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay makaramdam ng katulad na kalungkutan sa kanya. Nilinaw ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay nag-flash ng medyo mapait na ngiti si Gerald bago sinabi, Itay, Nanay, Lolo, Kapatid, at Lyra, hindi talaga kailangang mag-alala. Kung sabagay, hindi ba ako nasa perpektong kalagayan ngayon? Bukod, sinabi na ni Lolo na pumasok na ako sa larangan ng mga alamat. Kahit na sigurado akong may mga tao pa ring mas malakas sa akin doon sa mundo, tiyak na hindi madali para sa kanila na patayin ako. Panipi. Gayunpaman, umiling si Daryl habang sumasagot, alam ko kung ano ang iniisip mo, Gerald. Habang totoo na nagawa mong lumampas sa larangan ng mga nagwagi at pumasok sa larangan ng mga alamat, hindi mo pa rin maipapalagay na isang mahusay na master. Mula sa kung ano ang napagmasdan ko, parang nasa kalahating antas lamang ng isang mahusay na master. Isang semi-mahusay na master, kung nais mo. Kailangan mo pa ng mas maraming pagsasanay bago ka makapasok sa larangan ng mga alamat.
Panipi, isang semi-mahusay na master. Tama iyan. Bilang isang resulta, kung makabangga ka sa isang tunay na mahusay na master na nagnanais na saktan ka, mayroong isang malaking pagkakataon na hindi ka magkakaroon ng sapat na lakas upang lumaban. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring malawak na pagkakaiba sa pagitan ng isang semi-great master at isang mahusay na master na nakumpleto ang kanyang pagsasanay, paliwanag ni Daryl. Kung gayon ano ang dapat nating gawin, Ama? Hindi lamang tayo makapaghintay at manood ng walang awa na pinatay si Gerald ng mga misteryosong taong nakamaskara. Kailangang may ilang paraan upang maiwasan ang kalalabasan na iyon, tama ba? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Siyempre hindi kami gagawa, hanggat ang pinakamaliit na pagkakataong iwasan ang senaryong iyon, tiyak na susubukan natin ito. Gayunpaman, napakaraming mga bagay ang nagaganap kamakailan, mayroon akong pakiramdam na may susunod na pangunahing mangyayari. Tumawag ito ng isang kutob, ngunit mayroon akong isang pakiramdam na ang insidente ay maiuugnay sa token ng banal na tubig, sagot ni Daryl kasama nakasimangot. Ang palatandaan ng banal na tubig. Tanong ni Gerald. Dylan, sabihin sa lahat na umalis muna. May sasabihin ako kay Gerald. Personally, ani Daryl. Narinig iyon, sumunod ang iba at hindi nagtagal. Sina Gerald at Daryl lang ang nanatili sa lihim na silid. Kaya, ano ang tanda ng banal na tubig, Lolo? Ano ang nangyayari dito? At bakit hindi ko pa naririnig na pinag-uusapan ito dati? Naguguluhang tanong ni Gerald. Sa gayon, nakatanggap ako ng isang maalamat na token ng banal na tubig hindi nagtagal pagkatapos kang magtungo sa lalawigan ng Logan. Ang token mismo ay ibinigay sa akin ng isang puwersa na nag-anyaya ng mga dakilang Panginoon mula sa buong mundo sa isang kaganapan na kilala bilang pangako ng banal na tubig. Sa araw na iyon, ang limitadong banal na tubig ay ipapakita sa mga dakilang Panginoon at upang makuha ito, ang mga dakilang Panginoon ay kailangang ipaglaban ang bawat isa para dito. Ang banal na tubig mismo ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban dahil sinabi na ang sinumang uminom nito ay bibigyan ng immortalidad. Panipi, matapos ang isang maikling pagpos, pagkatapos ay nagpatuloy si Daryl, habang ang pangako ng banal na tubig ay gaganapin isang beses bawat 30 taon, hanggang sa puntong ito, wala pa talagang nakakain ng dati. Pagkatapos ng lahat, ang lahat na bumalik pagkatapos makilahok sa kaganapan ay maaaring mawawala o mabaliw. Para sa mga nabulabog, nauwi na rin sila sa paglaon. Panipi, dapat mong malaman na kahit ang ama ni Christopher ay lumahok sa pangako ng banal na tubig dati. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbabalik, nabuhay lamang siya ng mas mababa sa 1 taon bago pumanaw. Habang nais kong sabihin na isang misteryo lamang para sa mga model na malutas, sa huli, ito ay isang bagay kahit na sa iba pa sa atin, na pumasok sa larangan ng mga alamat, kailangan ng mga sagot. Kabanata 1058. Daryl pagkatapos ay idinagdag, sa mga dakilang Panginoon na mayroon ng kakaunti at malayo sa pagitan, maaari kang magtaka kung bakit ang isang napakalakas na puwersa ay maaari silang ipatawag ng marami sa kanila mula sa buong mundo. Sa gayon, nakikita mo, walang makakakaalam tungkol sa katotohanan sa likod ng kaganapan kung hindi sila makibahagi sa pangako ng banal na tubig sa unang lugar. Anuman, sinabi ko sa iyo na manatili ka dahil may isang napakahalagang bakas sa lahat ng ito na nais kong sabihin sa iyo. Panipi, ano ito? Aba, alam ko na patuloy mong iniimbestigahan ang Sun Lake. Mayroong isang larawan na nakaukit sa tapyas na bato na hinukay, at nakita kong katulad ito sa lugar na inilarawan sa token ng banal na tubig. Gusto kong pag-aralan ito kasama ka. Tawagin itong pakiramdam ng gat. Ngunit nararamdaman ko na malapit itong may ugnay sa pangako ng banal na tubig. Panipi, sa sinabi mo, talagang may kaugnayan ito. Kung ang isang tao ay nagawang lumahok sa pangako ng banal na tubig, mayroong isang pagkakataon na ang mga lihim ng Sun Lake, na nanatiling isang palaisipan sa loob ng halos 1,000 taon, ay maaaring malutas sa wakas. Panipi, sa kabila ng lubos na pagkaalam na ang mga lumahok sa pangako alinman ay nawala kaagad sa paniki o nabaliw bago mamatay, si Gerald ay nasa sabik pa rin na magkaroon ng lead. Anong uri ng buhay ang nabuhay ng mga mula sa loob ng Sun League? Sino nga ba ang kanilang mga miyembro? Matapos ang pagdurusa ng higit sa 1 taon, malulutas ba niya sa wakas ang mga katanungang iyon?
Anuman, sa wakas naintindihan ni Gerald kung bakit sinabi ni Finlay na mas makabubuting patayin na lamang ang sarili ng sinabi sa kanya ni Gerald na susisiyasat niya ang Sun League 1 taon na ang nakakaraan. Kailangang magkaroon ng kamalayan si Finlay na ang mga dakilang Panginoon lamang ang makakakita ng kanilang mga lihim, at kahit na nagawa nilang gawin ito, walang mga sagot na babalik sa kanila, sa ordinaryong mundo, kapag natapos na ang kaganapan. Kung sa bagay, nawala o nabaliw ang mga kalahok. Ilang sandali lang, napansin ko na parang may bigat sa iyong isipan. Pinatawag mo pa ang lahat ng miyembro ng pamilya upang obserbahan ang larawan ng araw. Kaya ito kung, ano ito, sa katunayan, tulad ng nasasabi mo na, maaaring hindi ako makabalik sa sandaling magtungo ako sa paglalakbay na ito. Kung hindi ko iniiwan ang larawan ng araw sa iyo, pagkatapos ay tunay na magiging isang malaking makasalanan ako sa Crawford pamilya. Sagot ni Daryl habang umiling. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa akin na kumakatawan sa iyo upang lumahok sa pangako ng banal na tubig, Lolo? Pagkatapos ng lahat, dahil hinuhulaan ng larawan ng araw na mamamatay ako kaagad, maaari din akong makilahok sa pangako ng banal na tubig sa isang huling pagtatangka upang malutas ang mga lihim ng Sun League. Sino ang nakakaalam, baka magtagumpay pa ako at alamin kung nasaan si Mila at tiyuhin. Kung nagagawa ko yan, at least makakamatay ako ng kontento, panukalang Gerald na may isang medyo mapait na ngiti. Tinanggihan. Una sa lahat, ang pangalan ko ay ang nakaukit sa token ng banal na tubig na ito, kaya tiyak na aasahan nila ako. Pangalawa, sa oras na malaman nila na ikaw ay isang semi-great master lamang, bibigyan sila ng higit pang mga kadahilanan na hindi ka payagan na lumahok. Alam ko kung gaano mo ako mahal, Gerald. Tuldok tuldok tuldok. Kung sa bagay, palagi kang masunurin. Gayunpaman, sa puntong ito, si Daryl, isa sa pinakamalakas na nabuhay, ay biglang lumuha. Ako, wala akong makitang paraan upang may save ka. Hindi ako sigurado kung paano magtatapos ang mga bagay para sa akin sa sandaling magpunta ako sa paglalakbay na ito. Gerald, alam na ikaw ang kinabukasan ng pamilyang Crawford. Kung mamatay ka, pagkatapos ay ang aming pamilya ay lulubog kasama mo. Sigaw ni Daryl, habang inaangkin niya na siya ay maghanap ng isang paraan upang malutas ang mga bagay, pagkatapos maabisuhan tungkol sa larawan ng hula ng araw, ano pa ang maaaring gawin. Narinig iyon, nagsimulang umiyak din si Gerald. Habang hindi siya natatakot sa kamatayan, dahil alam na niya ngayon kung ano ang darating, alam niya na kailangan niyang magsimulang lumayo sa lahat. Iyon lamang ay sapat na upang punan siya ng kalungkutan. Panipi tuldok tuldok tuldok. Mangyaring huwag malungkot, Lolo. Kapag dumating ang araw na iyon, siguraduhin kong ipaglaban ko sila hanggang sa huli kong hininga. Idineklara ni Gerald habang mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Sa pagtingin sa kanyang apo, saka tumanggo si Daryl bago sumagot, alinmang paraan. Ang babaeng nakasuot ng puting damit na binabanggit ni Lyra ay tila maraming kinalaman sa iyo. Gaano ka cryptic? Anuman, sasabihin ko na talagang sinurpresa ako ni Lyra sa oras na ito. Narinig ko mula sa iyong ama na siya lamang ang nakakita ng isang sirang bato na estatwa sa mapa na na-trace mula sa batong tablet. Siya ay ang nag-iisang tao na maaaring makita sa pamamagitan at maunawaan ang hula ng larawan ng araw pati na rin ngayon. Ano nga ba ang pinagmulan niya? Alam mo, lihim ko rin siyang inimbestigahan nang sunduin siya ng iyong mga magulang sa tabing dagat, ngunit wala akong nahanap sa oras na iyon. Anuman, hindi naisip sa akin na magkakaroon siya ng mga ganitong kakayahan. Panipi, narinig iyon, natahimik si Gerald, pakiramdam na parehong malabo at naguluhan. Habang ang ilang mga paghahayag ay tila ginagawang mas komplikado ang mga bagay, maaaring moari ni Gerald na siya ay lumalapit din sa katotohanan ngayon. Kabanata 10:59. Habang patuloy na nagmumuni-muni ang dalawa sa lihim na silid, biglang sumigaw si Dylan mula sa labas, "Tay! Ano ito, Dylan?" Ang isa sa mga tagapaglingkod ay natagpuan ng isang sinaunang kahon na nakikita sa manor kanina. Nakalakip dito ay isang liham na may nakasulat na pangalan ni Gerald. Sabi ni Dylan pagpasok niya sa kwarto, dala ang bow. Tulad ng sinabi ni Dylan, isang liham na ipinadala kay Gerald ay inilagay sa ibabaw ng parisukat na kahon. Mayroon bang indikasyon ng nagpadala? Tanong ni Daryl. Wala sa alam ko. Ayon sa alipin, natagpuan niya ito nang hindi sinasadya. Kahit na pagkatapos na tanungin si Wilson tungkol dito,
Wala sa kanyang mga sistema sa seguridad ang nakakuha ng anumang mga pahiwatig. Sagot ni Dylan, medyo nababalisa ang kanyang tono. Mayroon siyang dahilan upang maramdaman ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ay kabilang sa Soul Palace, at ang bawat isa na bahagi ng lihim na lipunan ay ang pinakamahusay sa mga pinakamagaling. Dahil ang isang tao ay talagang nakapagpasok sa kanilang manor, kahit na matapos na pangasiwaan ni Wilson at ng kanyang mga kalalakihan ang seguridad ng pamilyang Crawford, syempre makaramdam siya ng kaba. Panipi tuldok tuldok tuldok. Gaano kaiba? Nagtataka ako kung bakit maraming mga kakatwang insidente ang nagaganap kamakailan. Maaari bang mangyari ang isang malaking bagay? Ungol ni Daryl na nagsisimula na ring mag-alala. Anuman, tingnan sa loob ng kahoy na kahon, Gerald. Ito ay para sa iyo pa rin, dagdag ni Daryl matapos ang isang maikling pagpos. O sige, sagot ni Gerald habang nagdududa siyang buksan ang kahon. Nang buksan ito, isang malaswang mukhang scroll ay isiniwalat. Matapos itong suriin ng medyo malapit, tila ito ay isang mapa ng ruta sa isang desyerto. Ang ilang mga butil ng buhangin na naruroon sa scroll ay nakumpirma ang kanilang pagbawas. Ang bawat punto sa mapa ay malinaw na minarkahan, at nakita ni Gerald na nagulat siya nang mapagtanto niya na ang panghuling patutunguhan ay lumitaw na ilang palasyo sa ilalim ng lupa. Ano pa, mayroong isang malaking sarcophagus sa gitna ng palasyo na iyon. Kahit na ang scroll ay medyo siksik na may mga detalyadong minarkahang detalye, ang sarcophagus ay malinaw na lumantad ng higit pa. Panipi tuldok tuldok tuldok. Sa totoo lang, tiyak na isang mapa ito ng mga uri, sabi ni Gerald matapos itong tingnan ng medyo matagal, medyo naguguluhan pa rin. Sino nga ba ang maaaring magpadala sa kanya ng ganyang kakatwa? Batay sa mga coordinate, lumalabas na ang desyerto na pinag-uusapan ay dapat na Death Desert na matatagpuan sa hilagang kanluran mula dito. Pinagtutuunan ako nito kung bakit ipinadala ng aming hindi nagpapakilalang nagpadala kay Gerald ng gayong mapa. Gayun din, ang sarcophagus na iyon ay tiyak na nilalayong makilala kasama ng iba pang mga detalye sa mapa. Mula sa hitsura nito, maaari itong maging isang walang hanggang kabaong, sagot ni Daryl. Isang walang hanggang kabaong, tanong ni Dylan, naguguluhan. Sa totoo lang, nakita ko na ang mga naturang kabaong dati sa larawan ng araw. Ang kabaong mismo ay isang patent na kabilang sa isa sa mga bansa sa mga rehiyong kanluranin, at mayroon itong kasaysayan na hindi bababa sa ilang libong taon sa ngayon. Ayon sa mga alamat, ang mga taong nakalibing sa mga nasabing kabaong ay mapapanatili ang kanilang hitsura at mga katawan ng buong buo, sagot ni Daryl habang huminga siya ng malalim. Dati ay maraming mga tao na nais na makuha ang kanilang mga kamay sa walang hanggang kabaong, ngunit kahit sa mahabang panahon, wala talagang nakakita nito dati. Gaano kat hindi? Bakit ka may padala sa iyo ng napakaraming regalo? Ano ang kahulugan sa likod ng lahat ng ito? Dagdag ni Daryl. Panipi tuldok tuldok tuldok. Alam mo, sinabi ni Parker na may isang taong tumulong sa kanya ng palihim habang naghahanap siya ng mga lead upang hanapin ang Sun League. Ngayon na may nagpadala sa amin ng map na ito, nagtataka ako kung ang nagpadala ay ang parehong tao na tumulong kay Parker. Maaaring ang taong iyon ay tumutulong sa amin sa likod ng mga eksena sa buong oras na ito. Sabi ni Dylan habang pareho silang lumingon ni Daryl kay Gerald. Alam ni Daryl para sa isang katotohanan na walang ganoong tao sa kanyang buhay na gagawa ng isang bagay na para sa kanya. Parehas ang iniisip ni Dylan. Bilang isang resulta, si Gerald lamang ang posibleng tao na may ganoong koneksyon. Maaaring ito ang aking Panginoon, Finlay. Kahit na may maliit na dahilan para sa kanya na gumawa ng mga bagay sa likod ng mga eksena. Kung talagang hinahangad niyang tulungan ako, tiyak na ipakikilala niya ang kanyang sarili. Sumagot si Gerald, pakiramdam pa rin naguguluhan matapos itong bigyan ng kaunting pag-iisip. Sa huli, tila si Finlay lamang ang may katuturan. Gayunpaman, wala talagang dahilan para hindi ipakita ni Finlay ang kanyang sarili, tama ba? Anuman, ang isyo na maaaring maghintay. Sa ngayon, bakit hindi mo muna buksan ang sulat at tingnan kung ano ang sinasabi nito, sabi ni Daryl. Pagkabukas ng sulat, sinalubong lamang si Gerald ng ilang mga linya ng salita. Gayunpaman, nang mabasa nilang tatlo ang nilalaman ng sulat, napunta sila sa pakiramdam na masindak. Kapag binubura ng maliwanag na kalangitan ng buwan, at ang tubig ay dumadaloy sa tapat ng direksyon.
Ang gintong bulaklak ay malanta kaagad pagkahulog nito. Kabanata 1060. Kapag binubura ng maliwanag na kalangitan ang buwan, bakit magkakaroon ng isang buwan sa gitna ng isang maliwanag na araw? At bakit sa lupa ay dadaloy ang tubig sa kabaligtaran? Habang natagpuan ni Gerald ang unang dalawang pangungusap na lubhang kakaiba, ang huli ay medyo madaling maunawaan. Ito ay nagpahiwatig na ang isang tao ay mamamatay sa sandaling ang gininto ang bulaklak ay nahulog sa lupa. Panipi tuldok tuldok tuldok. Maaari ba itong tumutukoy sa akin? Ungol ni Gerald sa sarili. Tila kahit na ang antas ng pagsasanay ng nagpadala ay mahirap tukuyin. Kung sino man ito, tila lubos nilang naiintindihan ng lahat. Maaari bang mayroon talagang isang napakalakas na tao sa mundo? Dagdag ni Daryl sa hindi makapaniwala. Panipi tuldok tuldok tuldok. Hindi alintana, ano ang tungkol kay Gerald, ama? Dahil ang mahiwagang ngunit makapangyarihang taong ito ay nagpadala ng gayong tala kay Gerald, hindi ba nangangahulugan iyon na ang hula ng larawan ng araw ay malamang na magkatotoo? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nag-aalalang tanong ni Dylan. Kaya, bukod sa natanggap naming scroll, wala talaga kaming ibang mga pagpipilian upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil nais ng taong iyon na hanapin natin ang walang hanggang kabaong, isang ligaw na hula ang gagamitin ng kabaong upang mapanatili ang buo ng katawan ni Gerald kung may isang bagay na tunay na mangyayari sa kanya. Gayunpaman, mamamatay si Gerald na napunit dahil sa hula ng larawan ng araw. Sagot ni Daryl habang umiling. Muli, wala kaming mas mahusay na mga pagpipilian sa ngayon. Bukod, batay sa mga nakaraang insidente, ang taong lihim na tumutulong sa amin ay tila hindi magkakaroon ng anumang puot laban sa amin. Anuman ang kaso, tila nais ng tao na hanapin mo ang walang hanggang kabaong sa isang kadahilanan na siya lamang ang nakakaalam. Ano sa tingin mo? Dagdag ni Daryl. Hey, hindi na ako mabubuhay ng mas matagal pa kaya't hahanapin ko rin ito. Dahil nais kong pagbutihin ang aking lakas upang sana ay tunay na maging isang mahusay na master pa rin, ito ang magiging perpektong pagkakataon para sa akin na magtungo at makakuha ng mas maraming karanasan. Kung magiging maayos ang lahat, sino ang nakakaalam, maaari akong maging karapat-dapat na makilahok sa pangako ng banal na tubig. Sagot ni Gerald. Si Gerald ay may malakas na pakiramdam ng gat na ang pangako ng banal na tubig ang susi sa pag-unlock ng mga lihim ng Sun League. Naramdaman lamang niya na ang lahat ng mga katanungan na mayroon siya ay sa wakas ay masasagot sa sandaling sumali siya sa pangako. Dahil siya ay isa ng semi-great master, alam niya na kailangan niyang magsanay hanggat maaari upang makuha ang titulo ng isang tunay na mahusay na master. Sa anumang swerte, sa sandaling nangyari iyon, makakasali pa rin siya sa pangako. Ang pag-iisip niyon ay nagudyok sa kanya na subukan ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, kung natuklasan niya ang mga lihim ng Sun League, kung gayon ang lahat ng ito ay magiging kapaki-pakinabang, kahit na ang hula ng kanyang kamatayan ay natapos na maging totoo. Nakikita ko, bueno, sa palagay ko na ayos na ito. Pagkatapos ay muli, ang paghahanap ng walang hanggang kabaong ay ang tanging bagay na magagawa natin ngayon, sabi ni Daryl na walang magawang buntong hininga. Sa pamamagitan nito, lahat silang tatlo ay nag-chat hanggang gabi. Kinabukasan mismo, ang lahat ng mga miyembro ng pamilya Crawford ay nagtipon sa paligid ng isang helikopter, handa nang magpaalam kay Gerald. Mismong si Gerald ay handa nang umalis. Samantala, si Wilson ay nasa tabing dagat, abala sa pagbibigay ng mga order sa ilang mga sakop. Bigyang pansin ang lahat ng nangyayari sa isla. Sinabi ng Panginoon na kasalukuyan itong isang kritikal na sandali para sa pamilyang Crawford, kaya lahat kayo ay dapat na maging mas seryoso kaysa sa dati. Panipi, matapos matanggap ang kanilang mga order, sinabi sa kanila ni Wilson na umalis bago ay patong ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran habang siya ay nakatayo sa tabi ng dalampasigan, nakatingin sa malawak na karagatan. Kamakailan lamang, hindi niya maiwasang hindi tuloy-tuloy na pakiramdam na may mali. Kahit na ang mga bagay ay lumitaw pa ring maging mapayapa, palagi niyang naramdaman ang isang matagal na pakiramdam na may isang pangunahing bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Ang pakiramdam na iyon ay partikular na malakas sa sandaling magising siya ngayon. Napakagalit nito na naramdaman niya ang parehong pagkalito at labis na pagkabalisa, kahit na ngayon. Sa patuloy niyang pag-iisip tungkol dito habang nakatingin sa karagatan,
bigla niyang narinig ang mahinang mga yabag na papalapit sa kanya mula sa likuran. Hang! Anong problema? Tanong ni Wilson habang ikiniling niya ang kanyang ulo ng bahagya. Iniisip na ito ay isa sa kanyang mga nasasakupan. Maaaring ang lugar na ito ay kung saan nakatira ang pamilya Crawford. Tanong ng isang hindi inaasahang dating tunog. Nararamdaman na lumipas ang pintig ng kanyang puso, agad na lumingon si Wilson, sinalubong lamang ng isang matandang buhok na matandang lalaki na pawang balat at buto. Sa kanyang mukha na puno ng mga kunot, ang matandang lalaki ay may puting-puting damit at lumitaw na nawalan din siya ng braso. Sa kabila ng mahina ng hitsura ng matanda, hindi mapigilan ni Wilson na makaramdam ng kaba. Paano siya nakarating dito? At kailan siya lumitaw sa likuran ko? Kudlit, maaari ko bang malaman kung sino ka, Ginoo? At bakit ka naparito upang maghanap para sa pamilyang Crawford sa islang ito? Sagot ni Wilson habang yumuko siya ng bahagya, na nauunawaan na ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ako ang dakilang Panginoon, Christopher Moldell. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.